Mga kapatid, ngayon po ay kadalawamput-dalawang linggo sa karaniwang panahon na pagsabihan ng ating Panginoong Kristo itong mga Pariseo at mga Eskriba. Ano ang tawag sa kanila lagi ni Jesus? Mga mapagpaimbabaw, mga plastic, mapagpanggap, nagmamalinis, nagbabanal-banalan. Lagi na lang silang tutol sa mga ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Sa Ebanghelyong ito ni San Marcos, kinokostyon ng mga Pariseo at mga Eskriba, bakit daw yung mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi nagugas ng kamay. Sa mga Pariseo, mga kapatid, napakarami nilang batas, napaka-legalistic nila. Kailangan naman talaga ng batas. Kailangan naman talaga ng panuntunan. Nandiyan ang batas para maging gabay ng tao. Ginawa ang batas, mga kapatid, para makatulong sa tao. Pero kapag ang batas ay sumisira sa tao, hindi na tamang batas yun. Ganun na nangyari sa mga Pariseo at mga Eskriba. Sa pagitan ng batas at ng tao, mas mahalaga ang batas. Kapag araw ng pamamahinga, walang pwedeng gawin kahit mabuti. Kaya hindi sila magkasundo ng ating Panginoong Kristo. Para sa ating Panginoong Jesus, mas mahalaga ang tao kaysa batas. Pwedeng gumawa ng mabuti kahit araw ng pamamahinga. Pwedeng kumain kahit hindi hugasan yung kamay, hindi siya dudumi. Kasi akala ng mga Pariseo, magiging madumi ka. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi sa kamay ng tao nanggagaling ang kanyang ikinasasama. Hindi sa ating mga kamay, mga kapatid, nagmumula ang ating mga kasalanan. Sabi niya, sa tao, sa kanya, sa puso niya nanggagaling ang kanyang ikinasasama. Sa atin daw kalooban, hindi sa labas. Kaya pwedeng kumain ng dinugan, hindi ka nagkakasala. Pwedeng kumain ng dugo, ng baboy, ng manok, hindi ka nagkakasala. Ang pinagkakasala natin ay galing sa ating loob. Sabi sa Ebanghelyo, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabukdutan. Sa atin daw nanggagaling. Totoo naman, hindi ba? Lahat ng kasalanan natin, mga kapatid, dumadaan yan sa isip natin, dumadaan yan sa ating kalooban. Kapag galit ka sa isang tao, pag inisip mo, sana mapahamak siya, sana maaksidente siya. Pag galit ka sa biyanan mo, sana mamatay na itong biyanan ko. Kahit hindi mo sinasabi, kahit wala kang ginagawa, minsan iniisip mo lang. Pag gusto mong maghiganti sa isang tao, nasa isip mo lang. Di ba nagkakasala ka na? Di ba sinabi, pag tumingin ka ng mahalay sa iyong kapwa, pag tumingin ka ng mahalay sa iba, nagkakasala ka na. Pag nakakita ka ng pera dyan, pag pinag-interesan mo, saan dumadaan yan? Sa isip mo, sa puso mo. Kaya lahat ng kasalanan natin, dumaan yan sa atin. Kaya nga minsan, lagi tayong naghahanap ng masisisi. Father, kaya po ako nagkasala kasi po, inakit niya po ako. Father, kaya po ako nagkasala, sinama po ako nung kumpari ko. Father, kaya po ako nakagawa ng masama kasi masama rin po siya. Ilan ang umamin pag gumagawa ng masama at madalas naghahanap
ng masisisi, maghahanap ng mapagbibintangan. Mga kapatid, maliwanag ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa puso natin, sa atin ang gagaling ang ating ikinasasama. Diba pag tayo may bisyo, kapag tayo nagsusugal, naiisip muna natin yan. Dumadaan muna yan sa ating isipan. Alam mong masama yung bisyo, alam mong lulong ka na sa bisyo, pero tuloy-tuloy ka pa din. Alam mong masama yung ginagawa mo, dire-diretso ka pa din. Kung paano daw mga kapatid, sa puso natin ang gagaling ang ating kinasasama, sa puso din natin ang gagaling ang ating kinabubuti. Sa puso din natin, sa isipan din natin, ang gagaling ang ating paggawa ng kabutihan sa kapwa araw-araw. Katulad ngayon, darito tayo sa simbahan, nagsisimba tayo, nagdiriwang tayo ng banal na misa. Ito ay pinagdesisyonan natin. Kasi pwedeng paggising mo parang tinatamad-tamad ka, gusto mo matulog pa lang, kasi simula Lunes hanggang Sabado, nagtrabaho ka, pagod na pagod ka, parang ang sarap matulog. Lalo pa, pag yamot ka sa pari, makikita ko na naman yung paring yan, buwisit yung paring yan. Parang ayaw mo nang magsimba. Pero, dahil nagdesisyon ka na magsimba, nagdesisyon ka na gumawa ng mabuti, pumunta sa simbahan, makinig ng salita ng Diyos, at tanggapin si Kristo sa banal na misa. Hindi ba napakabuti nun? Dumaan yan sa ating isipan, dumaan yan sa ating kalooban. Pag maglilimos ka, pagtutulong ka sa iyong kapwa, pagtutulong ka sa simbahan, di ba naiisip mo muna yun? Di ba pinagdidesisyonan mo yun? Pag may panawagan sa simbahan ng pagtulong, tutulong ka, malaki, maliit, galing yon sa iyo. Nagmumula yon sa iyong puso. Kaya nga pag madamot yung tao, kapag kuripot yung tao, pagdating sa simbahan, piso-piso lang, barya-barya lang. Pero pagdating sa wedding, sa loto, araw-araw, 20 pesos, 50 pesos. Pagdating sa simbahan, piso, 2 piso. Pag may nangangailangan, 5. Pag sa sugal, 20 pesos. Naku, Father, araw-araw, 50 pesos tinataya ko sa wedding, 50 pesos sa loto. Hanggang ngayon, hindi pa po ako tumatama. Sa puso natin, sa isip natin, dumadaan lahat yan. Kaya pag gumawa kayo ng kasalanan, huwag niyong isisisi sa iba. At pag gumawa din kayo ng mabuti, huwag niyo rin namang pintasan yung iba at sabi, ikaw madamot ka, ako, generous ako. Hindi. Yan ay biyaya sa iyo ng Diyos. Nanggagaling yan lahat sa atin. Kaya nga yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, pag sinamahan mo yan ng dasal, pag sinamahan mo yan ng tulong ng mahal na bire ng Cardona, ng bire ng Sapaw, kapag ikay nagdasal at gumawa ka ng mabuti, talagang marami kang magagawang mabuti sa iyong buhay. Marami kang magagawang mabuti araw-araw. Kapag nagdesisyon ka, tuwing gigising ka araw-araw, gagawa ka ng mabuti, magsasalita ka ng mabuti, gagawa ka ng tama, magsisimba ka, makita mo, nabubuhay ka sa kaligayahan, mabubuhay ka sa grasya ng Diyos. Pero kung araw-araw galit ka, araw-araw masama loob mo, araw-araw nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa, araw-araw nag-iisip kang maghiganti, araw-araw nagsusugal ka, araw-araw nag-iinom ka,
Araw-araw din, madilim ang buhay mo. Araw-araw din, mapangit ang buhay mo. Kaya tingnan niyo yung mga taong masaya. Tingnan niyo yung mga taong magaan sa buhay. Tingnan niyo yung mga taong punong-puno ng grasya ng Diyos. Punong-puno sila ng kaligayahan. Amen? Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao. Kasi diyan nagdadaan ang lahat ng ating ikinasasama at ang lahat ng ating ikabubuti. Piliin natin araw-araw na tayo'y maging mabuti dahil tayo'y minamahal ng Diyos at ng mahal na Birhen.